After ho, nag-conduct ng initial evaluation, nakita namin meron kaming jurisdiction in both cases, and we also did pre-charge investigation. Nakitaan po namin ng probable cause to file an administrative complaint for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer against Police Brigadier General Romeo Macapas. After po ng mga hearings na i-conduct, ito rin po i-aakyat sa NAPOLCOM Commission and back, kung saan tayo po ay nakaupo at kung saan doon po natin nakatulan, either absuelto po sila o di po kaya papatawan po ng nararapat na parusa. Legal representation as to Julie Patidongan and to the other co-accused Glir Codilla. Then, surprisingly, the other co-accused, 4 of them, Mark Carlos Zabala E. Evangelista, Virgilio Bayog E. Pilar, Roberto Matiliano Jr. E. Guillema, and Janry Consolacion E. Recapor were now being represented via formal entry of counsels from Rondain and Mendiola Law. The same law firm representing Mr. Charlie Atong Ang. We are confident on the independence of the Honorable Trial Court, and we know that the wheels of justice here will come into play. Sinampahan ng kasong administratibo ng National Police Commission, o NAPOLCOM, si dating Regional Director at dating Hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, na si General Romeo Macapas. Ito ay matapos makitaan ng probable cause, ang reklamong inihain ng magkapatid na Patidongan. Kasong grave misconduct, at conduct unbecoming of a police officer ang isinampa kay Macapas, habang ibinasura naman ang reklamo laban sa 2 kasamahan nito. Ang kaso ay isinampa noong 14 ng Agosto, ng magkapatid na sina Julie Patidongan at Ella Kim Patidongan. Ayon sa magkapatid, sinadya ni Macapas na ipakita na sila ang utak sa pagdakip, na umabot sa 34 na mga sabungero na nawala noon. Nitong Biyernes, formal nang isinampa ng Inspection, Monitoring at Investigation Service o IMIS, ang mga reklamo laban kay Macapas sa Legal Service Affairs ng NAPOLCOM. Matatanda ang una ng sinabi ni Macapas at PNP, na sinadya ng mga ito na sampahan ng kaso ang magkapatid na Patidongan, upang maging bahagi ng Witness Protection Program. Po ng hearings dito, clarificatory hearings, papasugin po sila ulit. Magkakaroon po ng ilang proseso para makita kung ano yung mga ebidensya, ano yung mga stipulation of facts. Sa madaling sabi, full-blown hearing at kinakailangan, mag-file pa sila ng iba pa nilang mga pleadings. Pero gumugulong na po ang kaso dahil po may formal charge na po na i-file ang IMIS sa ating legal service. After which po, after po ng mga hearings na ito-conduct, ito rin po i-aakyat sa NAPOLCOM Commission and back, kung saan tayo po inakaupo at kung saan doon po natin hahatulan, either absuelto po sila o di po kaya papatawag. Commissioner, pwede bang pag-usapan muna natin ano muna ang updates na pwede nating maibigay sa ating mga kababayan in relation to alleged police involvement po dito sa kaso ng mga nawawalang sabungero? Okay, ang pinakabago update, Jai, ay una, nagpadala ang ating mga summary hearing officers ng order doon sa 12 active personnel. Pinadala yun ng Friday, pinapasagot sila. So they were given 7 days to give their answers doon sa formal charge na isinampa ng Inspection Monitoring Investigation Service or ang IMIS sa National Police Commission. So merong 7 araw na para sila ay sumagot. So pangalawang beses na sila sasagot. Yung pangalawang update na medyo malaki, the NAPOLCOM and Bank issued a preventive suspension order against the 12 active policemen, yung 12 respondents. This is to make sure na hindi sila makaka-impluwensya sa investigasyon and of course, for them not to do police functions. So yun yung napakalaking development ng kaso kasi bukod sa nasa restricted custody sila, bukod sa hindi na sila makapag-perform ng police functions muna,
hindi sila sumusweldo rin sa kasalukuyan, Chay. Two-pronged yung update, sir. Doon muna tayo sa due process and then mamaya double down tayo doon sa preventive suspension. Yeah. Doon sa sagot, sir, gaano po ka-importante for our viewers kasi akala nila, napaka-importante po kasi ng part na sumasagot itong mga kapulisan natin. In any part of proceedings, criminal admin, may chance ang mga respondents na sumagot. So ano pong laman nung sasagutin po nila doon sa latest po na EMIS case po? Ang una, sa esensya ng due process, bago tayo magkondena ng tao, ay kailangan mo natin pakinggan. So, nung nag-file ng complaint itong si Dondon, inutusan din siya ng EMIS para sagutin itong complaint ni Dondon. At sa evaluasyon ng EMIS, mukhang kailangan sagutin, mukhang kailangan magpatuloy yung kaso. So si EMIS ay nag-file ng formal charge sa ating legal service. Ngayon na may formal charge na, itong si ating legal service, minarapat niya na pasagutin uli itong mga respondent policemen at si legal service naman na nagpapasagot. So ito very, very crucial because before we give down penalties, before we condemn these policemen for their alleged involvement, kailangan muna nating pasagutin. At baka naman inosente sila. Baka naman may kadahilan ng iba. So we have to hear what they have to say. And they were given 7 working days since last Friday to give their answers. Doon naman sa isa, sa preventive suspension, very important yon. Una, because the NAPOLCOM and bank decided unanimously. So sabi natin doon, sabi ng buong NAPOLCOM and bank na hindi dapat muna perform ng police functions tong 12 ito. At dapat isang tabi muna sila para to make sure na yung integridad ng investigasyon ay nandun at to make sure na safe ang complainant at yung pang ibang mga testigo. Yung isang similar commissioner na quasi-judicial body, yung ombudsman, kapag may preventive suspension ito, standard na procedure sa kanila na kapag may complaint na final sa'yo, katulad nga po na nabanggit nyo kanina, ay para maiwasan yung undue influence dahil doon sa investigation at para mayroong partiality, maiwasan yung partiality or yung notion ng partiality ay nagkakaroon nga ng preventive suspension. Pero dito po ba sa NAPOLCOM, meron ba tayong difference doon sa ano yung basis na lang po ng ating preventive suspension dito sa ating NAPOLCOM rules po? I'll answer you this way, Jai. Ayon sa 2016-002 na NAPOLCOM resolution, yun ang rules ng lahat ng disciplinary authority sa buong Pilipinas. Upon motion ng isang complainant, pwedeng maglabas ng preventive suspension ng disciplinary authority, in this case NAPOLCOM, kung merong existence ng dalawang bagay. Una, kapag ang kinaso grave, yung kaso malupit, at yung pangalawa, kapag yung ebidensya malakas. So, if the evidence of guilt is strong, yun yung requirements under NAPOLCOM Resolution 2016-002 before a preventive suspension is issued. So, ibig sabihin, at this point po, base sa initial appreciation or na-fulfill po yung dalawang bagay na yun? Ayon sa aming deliberation, it appears to be that way, Jai. Okay. Ngayon, sir, how many cops are we talking right now? Dito po sa complaint na final po ni Julie Dondon Patidongan. Kasi so far, para initially 12, and then may mga, yung numbers natin, nag-update siya from time to time. Ilan na po ba ang pinag-uusapan natin na policemen, ilan po ang active dito, at ilan po ang hindi active? To clarify, ang kinasuhan talaga ni Patidongan, ni Totoy, ay 18. So he enumerated 18 names dun sa kanyang complaint affidavit. 6 have been out of the service, 12 lang yung active. So from the 12, ito yung nag-progress to a formal charge. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero yung investigasyon ng National Police Commission is not limited to 12 and also not limited to 18. So hindi kami nakakakon dun sa complete affidavit ni alias Totoy. So to clarify lang, Commissioner, ito pong investigation ng NAPOLCOM sa alleged involvement ng kapulisan ay also extends to other members of the police service? Yes, agree. So
hindi kami limitado dun sa final lang ni Totoy. In fact, ongoing pa rin yung investigation namin sa iba pang members ng Philippine National Police. May mga iba pa nga na nahahagip na non-PNP personnel. Pero it is because may involvement sila, at least yun ang lumalabas dun sa aming investigation. So, part and parcel, nasasama sila sa aming investigation. So, yeah, may mga ranking at of course, may mga mabababang ranggo, pero may mga high-ranking police personnel na nahahagip din ng aming investigasyon. For the interest of the public lang, Commissioner, so ito pong malakihan kasing investigasyon to. At ginagawa naman ito ng NAPOLCOM even to other cases. But what will happen if the NAPOLCOM was able to find certain evidence or certain level of evidence against police officers and personnel not involved in the complaint? Can the NAPOLCOM file complaint motu proprio, or paano pa ang magiging proseso po? Yes, there are two options. Actually, ang una, yung nangyayari ngayon, we've been directly in touch and coordinating with the Department of Justice, particularly kay Secretary Boying Remulla. So, lahat ng nakukuha naming ebidensya at impormasyon ay binibigay namin sa kanya. Just to highlight na there is no contest amongst government agencies. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Lahat ay gustong lumabas ang katotohanan dito sa investigasyon na ito. Yung pangalawang option is maaari din kami mag-file ng criminal cases, Jai. So, kung sa pananaw namin, pwede pang mag-file ng iba pang criminal cases aside from dun sa final na ng DOJ, maaari din kami mag-file. O di kaya naman sa coordination namin with the DOJ, kung sabihan kami ng DOJ na NAPOLCOM, mukhang dapat i-file nyo rin itong kasong ito, we are more than happy to file these cases. Bottom line, lahat dapat talaga ng may active participation dito sa pagkawala ng mga sabongero ay dapat managot. Under the DILG code, sir, itong NAPOLCOM ay ang may administrative power over the Philippine National Police, and as you put it, ito yung police ng police. But to clarify, sir, it has jurisdiction over active personnel. So paano po natin mapapaliwanag sa publiko yung kung meron jurisdiction po ba yung NAPOLCOM dun sa 6 na non-active? Paano po sila magpo-fall? Doon na po sila sa criminal. Siguro, let me answer you this way. Hindi lang sa under the law. It's under the Constitution, Jai, na ang may administration and control over the Philippine National Police ang National Police Commission. So, dun din sa batas, klaro na from recruitment hanggang pension ng police to include disciplinary measures, NAPOLCOM talaga ang in charge dyan. In fact, lahat ng mga disciplinary authorities na iba-iba pang ahensya, all of them appeal the cases to the National Police Commission. Babalik tayo dun sa kailangan active policemen. Yung jurisdiction attaches kasi, Jai, upon filing of the complaint or the formal charge, if I may. So kung yung active policeman ay na formal charge dyan na, dun pa lang magkakaroon ng jurisdiction ang isang ahensya. Kung hindi siya na formal charge, walang jurisdiction yung ahensyang ito. So, because of this, dahil wala na yung mga yung mga 6 na policemen na sa 18 at hindi sila na formal charge, in this case, it means na wala kaming jurisdiction. So, if ever we need to do accountability measures laban dun sa 6, sa criminal charges natin sila pananagutin. Dun naman sa 12 active pa, aside from the criminal charges that can be filed by the DOJ or the NAPOLCOM, meron tayong admin cases na maaring isang pa rin sa kanila na ongoing ngayon. So, criminal kasi dun sa 6, and then, of course, admin and criminal for the 12, if ever, in a theoretical situation. Speaking of the 12, Commissioner, meron nabanggit a few days ago that this 12 ay meron din, it was said na meron din silang parang former or mga previous admin cases. Can you clarify on that aspect? I received a report from a disciplinary authority, or one office of the government, that apparently most of the 18 policemen who are implicated by Totoy have previous admin cases. Yung isa nga doon, 13 yung kaso niya isa doon, 10. So, ang mga kaso na nandun, Anong range? Grave misconduct.
karamihan homicide, meron pang robbery, extortion. So napapaisip ako 13 ang kaso ng isa. Yung isa, 10. Kung isa man lang dito ay dinicidean against the respondent policeman, wala tayong pinag-uusapan ngayon dito na ganitong kaso na missing sabongero because they would have been dismissed long time ago. So, yes. Are we talking about the current administration or the previous administration? The previous administration. So, napapailing ako because ang haba nung listahan when I saw it. And in fact, there was one case, yung complainant, yung possible complainant went here. And was Previously? just last week, 2 weeks ago, thereabouts. Bago nagbagyuhan. Okay. So that possible complainant went here and explained to me na yung isang kaso pa nga was investigated by the NBI and filed with this disciplinary authority or this government office. Yun, sa bigat nung kaso ng NBI, dinismiss pa rin yung kaso nung opisina de gobyerno, yung government office na yun. So, napaisip ako, baba na nga ng level of evidence na kinakailangan. Oo. Substantial evidence lang. For admin. For admin. Tapos yung kaso dismiss pa rin. So, I don't want to jump into conclusions, but I was a bit disappointed given having seen the documents, given having seen the evidence required, evidence presented, I mean, yung ebidensya yun, sobrang lagpas-lagpas na sa substantial evidence and yet absuelto pa rin yung mga pulis na involved doon. Pero we don't want to be speculative here, sir, because syempre nag-operate tayo under the rule of law and appreciation of facts and rule of law, of course. But what could have happened kung kasi sa ating criminal cases or complaints, ang threshold natin ay certainty of conviction. Ito yung bagong rule ng prosecutors. Sa admin, nabanggit nyo na nga po, substantial evidence lang. Kumbaga sa will, dun sa measurement natin, mas maikli lang to. But what could have happened nung na-dismiss? To clarify, for criminal cases, Jai, it is proof beyond reasonable doubt. Sa conviction. Sa conviction yun. Dun sa admin cases, substantial evidence lang. For a case to be filed sa admin, probable cause. Yun yung sa criminal case, ito yung reasonable certainty of conviction. So, taas na konti. Pero, in Tagalog, kasi baka malito ang mga tagapakinig mo, sobrang taas ng ebidensya ang kinakailangan pag criminal case. Yes. Pero pag admin, ang baba lang. In fact, ang Tagalog nung substantial evidence ay ano ang magiging conclusion ng isang reasonabling tao pag pinakita mo yung ebidensyang yan. Yun ang Tagalog version ng substantial evidence. Ano ang magiging conclusion ng isang reasonabling tao given a set of evidence. So, kung yun lang ang barometer, dapat alam na natin ang naging desisyon in the previous administration. So, I was sad. Let's put it that way. Because ngayon, napa-front load sa atin lahat ng problema. We are given a case wherein a lot of people died, some of which are sabongeros, mukhang intertwined pa with other cases. Not necessarily exclusive to EJ case, but parang ganun yung lumalabas doon sa isang gusto lumapit sa atin. So, halo-halo na ba? Kung sana, if the institutions were strong before, hindi natin pinoproblema to ngayon. So, meron talagang need to strengthen disciplinary authorities. Number 1 na ang NAPOLCOM, Jai. Kasi ito yung body under the Constitution and under the law na dapat pulis ng pulis siya may admin and control over the whole Philippine National Police. And speaking of other allegations, sir, itong si Julie Dondon Patidongan, sinasabi niya na allegedly nga involved daw itong ilang mga kapulisan doon sa drug war cases. Nabanggit niyo na rin itong mga kinasuhan niya or nareklamo niya for admin ay allegedly involved nga sa drug war. Can you expound on that, sir? Nabanggit niyo na rin kanina. I really can't expound na buong buo, Jai, kasi hingi ako ng tawa dahil tayo magdidesisyon nung kasong ito. Sabihin na lang nga natin na may mga lumapit sa atin nga na ibang complainants. So, there were at least 4 of them who came out 2 weeks ago
and we're expecting them to file their cases here. Apparently, upon discussing and talking with them, 4 lang sila pero meron pang mga 30 na gaya nila. So, I'm expecting 30 other complainants to come here. So, nanganganak siya na nanganganak eh. Padami ng padami. And sabi nga nila, nung nakita nga nila yung complaint ni Totoy nung nag-file siya, sana sumama daw sila. Kasi sabi nila, yun daw mga ibang personalities doon, the same personalities na kinasuhan nila doon sa other government office na hindi naman sila inatupag. Siguro yung tanong ng mga kababayan natin ngayon, Commissioner, kung na-dismiss yung mga dating cases or admin cases laban dito sa ilang mga kapulisan natin na allegedly involved nga dito sa nawawalang sabungero, may weight pa ba yun? Siguro yun yung tanong ng ibang kababayan natin. May kwenta pa ba yun yung mga dating proceedings na na-dismiss into considering the present admin cases that we have? Paano nare-reconcile yung ganong part para sa ating mga kababayan po? Ayoko siguro magsalita ng tapos, no? Pero siguro wise naman din ng mga taong bayan natin, wise naman ng netizens natin. And being an investigative reporter, siguro if you add 1 and 1 together, you'll get the whole picture. I'm in a very unique position wherein I will be deciding. That's why I don't wanna comment much. Pero sabihin na lang natin na what is on top of our desks when we decide, yun ang ebidensya na i-evaluate namin. We will not go beyond what is in front of us. So that is why it is very important that a comprehensive investigation has been made. The complaint that was filed must be complete at merong ebidensyang nakapaloob dun sa investigasyon at dun sa complaint na final mismo sa amin. And doon sa based doon sa ideal natin na setup, itong mga kapulisan talaga natin, compared sa military, talagang sila yung parang community-based talaga, sila yung malapit sa ating komunidad. So, dapat talaga malaki yung tiwala ng publiko sa ating mga kapulisan. Pero, unfortunately, sa mga ganitong klase ng insidente, Commissioner, parang nagkakaroon, hindi man na-erode, pero naapektuhan yung paningin ng publiko dito sa ating mga kapulisan. Ano po kayang pwedeng gawin ng NAPOLCOM? Nabanggit nyo na rin to in our previous interviews, paulit na lang tayo dito. Pero paano po kayong mechanism na kailangan para maiwasan natin yung ganitong problema? Na nabanggit nyo na rin kanina na merong mga dating police na humarap na sana sa admin cases, pero na-dismiss sana. So kung nagawan sana ng maayos yun, ay hindi tayo nagkakaroon ng ganitong compounded problems. Paano po kaya ang mechanism natin to ensure accountability on the part of erring policemen at hindi sana nadadamay naman yung mga police na ginagawa talaga yung trabaho nila? One step back lang tayo, Jay. Ang ating police professional at mabait. Meron lang talagang ilan. As in, sumasakit ang ulo natin dun sa ilan na yun. To do accountability measures, kailangan talaga natin, una, magtiwala. Sa taong bayan to, for the common Filipino to trust institutions. So for example, may NAPOLCOM pala. Hindi naman alam ng tao yung NAPOLCOM before. Yung awareness level niya baka 0. So ngayon na alam nyo na may NAPOLCOM, pagtiwalaan nyo ang mga institusyon de gobyerno, lalong-lalo na NAPOLCOM, na kapag nag-file kayo dito, patas po ang National Police Commission. So we need to strengthen disciplinary authorities, including the NAPOLCOM. People need to trust us. People need to file cases with us. And we will make sure that the cases filed are not just resolved, but they are resolved quickly. Kaya nga tayo nagbigay ng self-imposed deadline sa atin, Jay. Na, ito yung 60 days. Ito yung 60 days Dati kasi 22, 25 years yung kaso. Biro mo yung 22 years ago, yun pang nire-resolve namin ngayon. Nakakahiya. So, 3 buwan pa lang ho dito, Jay. Don't get me wrong. I'm not part of that 22-year case, Bali, 2 dekada na sa docket niyo. 2 dekada na yun. So, paano magtitiwala ang tao sa institusyon, sa NAPOLCOM, kung mag-file pala ng kaso sa amin, dekada nga abutin. So, dapat hindi ganun. So, pag-upo natin, that was 3 months ago, ang utos natin, dapat 0 backlog by December at 60 days na ang disposition ng kaso. So, pag nag-file kayo sa amin, sisiguraduhin namin na 60 days tapos yung kaso nyo. So speaking of the deadline, Commissioner, so itong complaint ni Julie Dondon Patidongan, are we expecting the resolution within the 2 months? Dapat. Kung meron mang slip up ng konti at sana wala, konting-konting araw lang pinag-uusapan dito. Pero kita-kita mo naman yung complexity ng kasong ito. Pero talagang susubukan talaga natin dito, Jai, na 60 days
nakakaya naman kung hindi natin tapusin ng 60 days ito, puro tayo pronouncement ng 60 days. If we slip up a few days, merong compelling reason. But game tayo dito. We will not back down to this challenge in resolving this case the soonest. Kasi ito, we are talking about grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. So, para sa mga kababayan natin, Commissioner, ano po ba ang pwedeng penalty nitong mga grave offenses na ito at grave admin offenses? Kapag grave offenses sa admin, ang middle penalty niya demotion. Kapag meron mga mitigating circumstance, meaning meron mga kadahilanan para ibaba yung penalty, magiging suspension lang. Pero kung may kadahilanan na dapat iakyat yung penalty, for example, maraming namatay, maraming nawala, o kaya ginamit yung ranggo o posisyon ng labag sa batas, maaaring itaas ang penalty to dismissal from the service. At forfeiture din ng lahat ng benepisyo bilang pulis. So basically, wala silang pensyon. Walang pensyon, tanggal ka pa sa trabaho, assuming na maraming taong namatay, assuming na maraming insidenteng ganap, assuming na ginamit nila ng dakas na hindi naman kinakailangan. Just a follow-up on that, sir. Ito, malaki yan kasi investigasyon na to. Talagang hindi pa pwedeng sa NAPOLCOM, nakipag-coordinate talaga kayo sa Philippine National Police. Kamusta po ba ang working relationship ng PNP with the NAPOLCOM sa kasalukuyan po, especially with these types of investigation? Cooperative po ba? Wala naman po bang pushback on the lower parts of the rank? Kamusta po ang... In fairness to General Torre, which I salute, sobrang magandang relasyon ng NAPOLCOM at ang Philippine National Police. Una-una, Jai, kailangan ko lang i-emphasize, hindi dapat combative ang relasyon ng NAPOLCOM at ng PNP. So we are their big brothers. So nagtutulungan kami for their moral and welfare at sa mga kasong ito na kung saan involved din ng mga member ng PNP, the PNP is actively helping us in solving this case. In fairness to them, the PNP is cooperative. So let's give credit where credit is due. At maraming salamat kay General Torre for setting the example at ang buong kapulisan is helping out the National Police Commission. Lastly, on the admin complaints filed by the families, meron po bang dumadagdag dito sa mga complainants natin, or aside from the first set of complaints na final nila Julie Dondon Patidongan, meron pa po bang lumapit sa inyo apart from the nabanggit nyo kanina na could be drug war related? In the case of missing Sabongeros, meron pa po bang wala sa original circle of families na dumating or lumapit sa NAPOLCOM? May tumatawid pa. I'm hoping that they still file. So hindi pa tapos ang kabanata dito, Jai. Mukhang may part 2 pa to. Also, dun sa mga kapatid yata ni Dondon, we're also expecting affidavits from them. And siguro third, in our investigation na hindi pa tapos, may mga nakikita pa kaming ibang anggulo na hindi pa lumalabas sa kamalayan ng tao. And if merong kaming mataliso dito sa investigasyon namin, we'll inform the general public and of course, Rappler about it. Tapos ito, yung mga complainants na related sa Sabongeros, syempre i-consolidate din sila or i-add lang sila dun sa existing investigation? Depende. Kung dapat lang sila idagdag sa existing, then so be it. Pero kung if we're talking about a different set of facts, then maasahan mo na it could be standalone, a new case. Last question lang, Commissioner, any message, any paalala po sa ating publiko, especially that it's napaka-importante po ng, kumbaga napaka-importante po ng role ng NAPOLCOM. Ito po ang checks and balances sa ating kapulisan. Meron po ba tayong bilin or paalala sa ating mga kababayan? Not just for the case of missing Sabongeros, but also for other possible offenses na baka natatakot ng iba na ayaw nilang mag-file ng complaint laban sa mga pulis. Meron po ba kayong bilin o paalala sa kanila? Una, like I mentioned kanina, Jai, kailangan tayong magtiwala sa ating mga institusyon. At kasama dito ang National Police Commission. It is a pain that the National Police Commission is now in the limelight because of this case. Pero siguro ito yung maging leksyon sa ating lahat na ang NAPOLCOM ay existing. May ganitong klaseng ahensya de gobyerno na maaring lapitan ng ordinaryong tao kapag meron tayong insidente ng pang-aabuso ng pulis. So, hindi tayo member ng pulis, hiwalay tayo ang kuya nila. In the Constitution, tayo ang boss nila. So, umasa ho kayo na gagawin ho namin ang aming tungkulin
ng walang takot, na walang agam-agam, para lang lumabas ang katotohanan. Ito po ay responsibilidad namin. Kami po ay 6 na taon na nandito, fixed term po kami. Wala ho dapat kaming dahilan para matakot sa aming investigasyon. At lapit lang po kayo sa amin. Thank you, Commissioner.